ang kapangyarihan ng interes. Kamusta, May? Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-practical at pinaka-kontrobersyal na batas sa librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ito ang Law 13. Kapag humihingi ng tulong, umapela sa pansariling interes ng tao, hindi sa awa o utang na loob. Oo, medyo matapang, pero totoo. Ano ang ibig sabihin nito? Marami sa atin, kapag humihingi ng tulong ang sinasabi, maawa ka naman, kailangan ko talaga to. Tandaan mo yung ginawa ko dati, sana masuklian mo ngayon. Pero ayon kay Robert Greene, hindi ito ang epektibong paraan. Ang mas epektibong approach ay ito. Kung tutulungan mo ako, pareho tayong makikinabang. May opportunity tayo pareho rito. Kapag ipinakita mo sa kanila ang benepisyo nila, mas mataas ang tsansa na tutulungan kanila. Hindi dahil naaawa sila, kundi dahil may makukuha rin sila. Paalala at dapat tandaan. Una, ibigay ang YIFM, What's in it for me? Kaya't ang tanong ng karamihan, kahit di nila sinasabi, sagutin mo agad yan bago ka humiling. Pangalawa, huwag gamitin ang awa bilang puhunan, pansamantala lang ang epekto ng awa. Pero ang interes, pangmatagalan. Pangatlo, alamin ang gusto ng kausap mo. Hindi lahat pare-pareho. Yung iba gusto pera. Yung iba exposure. Yung iba respeto. Hanapin mo yon, tapos yun ang banggitin mo. Kwento ng tunay na buhay. Si Marco, isang freelance graphic designer. Nung nagsisimula pa lang siya, hirap na hirap siyang makakuha ng kliyente. Lahat ng proposal niya puro ganito. Sir, sana po bigyan niyo ako ng chance. Baguhan po ako pero gagalingan ko po. Walang sumasagot. Walang tumutulong. Hanggang sa may nag-advise sa kanya, huwag ka mag-apela sa awa. Ipakita mo kung paano sila makikinabang sa'yo. Kaya binago niya ang diskarte. Sa susunod niyang client proposal, ganito ang approach niya. Alam ko po na busy kayo, kaya nag-design ako ng sample post para sa negosyo ninyo. Kung gusto niyo, pwede ko kayong tulungan gumawa ng mas maraming ganito para makahatak kayo ng customers. Boom! Na-close niya agad ang deal. At hindi lang isa, 3 kliyente ang nakumbinsi niya sa parehong approach. Hindi dahil kinaawaan siya, kundi dahil nakita nila ang value para sa sarili nila. Sa mundo ng negosyo, pakikipagrelasyon o kahit simpleng pakiusap, tandaan mo, mas madali kang tutulungan kung alam ng tao na may makukuha rin sila. Hindi ito pagiging oportunista. Ito ay pag-unawa kung paano gumagana ang isip ng tao. So next time na hihingi ka ng tulong, huwag ka lang manghingi. Ipakita mo kung paano kayo parehong makikinabang. Kung nagustuhan mo tong insight na to, i-share mo na rin sa iba. Baka sila rin may kailangan lang palang baguhin sa approach nila. Hanggang sa susunod, gamitin ang kapangyarihan ng kaalaman para sa sariling pag-angat.